5:00 na ng hapon nang ako'y pauwi na sa bahay ko, Kabanong. Sakay ako ng aking lumang tricycle. Galing ako sa aking trabaho. Isa kasi akong construction worker dito sa aming baryo. Pasipol-sipol lang ako habang nagdadrive ng tricycle. Maya-maya ay may isang babae ang tumawid sa daan. Malakas at pabigla kong naipreno ang sasakyan pero nahagip pa rin ang babae. Tumasik ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Kinakabahan akong bumaba sa tricycle. Nakahandusay sa lupa ang katawan ng babae, Kabanong. Meron itong dugo sa ulo. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway dahil sa kaba. Nanginginig ang aking kamay nang abutin ko ang leeg niya para mapulsuan siya. Laking pasasalamat ko nang pumipintig pa ang pulso niya sa leeg. Walang pag-aalinlangan na binuhat ko ang babae at isinakay sa tricycle at mabilis kong pinaharurot ang sasakyan papunta sa ospital. Patakbo kong pinasok ang loob ng ospital habang buhat-buhat ang babae na walang malay. Agad namang siyang inasikaso ng doktor at nurse. Habang naghihintay ako sa labas ng pinto, tinawagan ko si Lola at sinabi ang nangyari. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na si Lola at nagmamadaling pumunta sa pwesto ko. Pinag-alala mo ko. Ano ba talaga nangyari? Kasi po Lola, hindi ko sinasadya na may nabangga akong babae. Bigla na lang po siyang tumuhid sa daan eh. Hindi ko po sinasadya. Diyos mio ka, Ramon. Kumusta na ang babae? Nasa loob po ng emergency room la. Wala pa po akong balita eh. Bakit kasi hindi ka nag-iingat sa pagmamaneho? Ayan tuloy, may nabangga ka. Sana ayos lang ang babae. Maghintay na lang po tayo kung anong resulta. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Naghintay pa kami ni Lola ng ilang oras sa waiting area. Sabay kaming napatayo ni Lola nang makitang doktor na lumabas sa emergency room. Nang makalapit sa amin ang doktor, tinanong niya kami kung kami daw ba ang pamilya ng babae. Sinabi ng aking lola na hindi kami ang pamilya at hindi namin kilala ang babae. Binigyan pa din kami ng permiso ng doktor na kami muna ang magbantay sa babae habang wala ang tunay na pamilya nito. Tinanong din kami ng doktor kung sa kwarto na paglilipatan ng babae dahil wala pang tunay nitong pamilya, kaya kami na lang ang nagdesisyon kung saang kwarto ito pwede. Sinabi ng doktor na maaring magkaroon ng amnesia ang babae dahil malakas daw ang pagkakabagsak ng ulo nito sa isang matigas na bagay. Naalala ko naman na mayroong isang bato na nakausli sa lupa kung saan ko binuhat ang babae. Matapos naming maasikaso ang kwartong lilipatan ng babae, ay ipinasok na ito ng mga nurse sa loob. Kaagad naming nilapitan ni Lola ang babae. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Habang ako naman ay nakaupo lang sa upuang katabi ng kama. Ang ganda niya, Apo. Sa tingin ko hindi siya taga rito sa atin. Ramon, ngayon ko lang nakita ang mukha ng babae na ito. Hindi naman po siya maganda. Mas maganda pa rin para sa akin si Wilma. Mukhang mababawasan pa ang ipon ko ng pera dahil sa babaeng yan eh. Hindi ka na talaga marunong tumingin kung maganda ba ang isang babae o hindi, ano? Basta, para sa akin maganda ang babae na ito. At nakakaakit ang ganda niya. Kapag inuwi natin siya sa bahay tsaka kung maraming lalaki ay makakandarapan na lumingon sa kanya. Kay Ramon, natural lang na maubos talaga ang pera mo. Dahil kung nag-ingat ka, hindi sana mauospital ang babaeng to at hindi ka mapapagastos. Iuuwi ho natin siya sa bahay, Lola? Bakit naman po? Baka may pamilya pang babaeng yan. Hindi natin siya basta na lang patitirahin sa bahay, no? Hindi nga po natin alam kung saan siya nanggaling eh. Huwag ka na magreklamo, Ramon. Ikaw naman na may kasalanan kung bakit siya nandito eh. Sige, kapag nagising siya tanungin natin siya kung may pamilya ba siya. Pero kung wala o hindi niya maalala, mapipilitan tayong patirahin siya sa bahay natin. Kung hindi po sana siya tatanga-tanga sa pagtawid ng daan eh. Hindi ko siya mababangga eh. Bakit parang galit na galit ka dyan? Pareho kayong may kasalanan, ano? Kasalanan ng babae na yan kung bakit nandito tayo ngayon. Ay, mahati ang oras ko sa trabaho at sa kanya eh.
Kinakailangan siyang bantayan dito, Lola. Hindi naman po kayo pwedeng magbantay sa kanya. Matanda na po kayo. At dapat hindi kayo napupuyat. Hayaan mo na, ako na magbabantay sa kanya. Isipin mo na lang ang trabaho mo. Oo, matanda na ako pero malakas pa itong lola mo, ano? Sige na, umuwi ka na muna at ako nang bahala sa kanya. Bumalik ka na lamang bukas para dalan ako ng damit at ang babae. Saka pagkain para sa akin. O sige po, Lola. Alis na po ako. Kayo na po munang bahala dito, ha. Kailangan ko nang magpahinga para may lakas pa ako bukas sa trabaho At para na rin may panggastos sa gamot ng babae na yan. O sige po, uwi na po ako, La. O siya, sige. Umalis ka na at lumalalim na ang gabi. Mag-iingat ka sa pag-uwi, apo ko, ha? Iniisip ko pa ang babae habang papalabas ng ospital. Sumakay na ako sa tricycle ko at pinaharurot yon. Nang marating ko na ang bahay ay pumasok na ako. Dumiretso na ako sa kusina at hindi na ako nagluto pa dahil may niluto na si Lola. Matapos kong kumain ay nilikpit ko na ang aking pinagkainan at pumasok na sa kwarto. Dahil sa pagod ay madali akong nakatulog. 4:00 ng madaling araw nang magising ako. Ayaw ko pa sanang bumangon pero kailangan dahil magluluto pa ako ng pagkain na dadalhin kay Lola. Kahit tinatamad na bumangon ay lumabas ako ng kwarto at nag-inat na mga braso. Ilang oras ang lumipas ay naihanda ko na ang dapat dalhin kay Lola. Pagkatapos ay bumiyahe na ako papunta sa ospital. Nang makarating na ako, tinungo ko ang kwarto ng babae. Nasa harap na ako ng pintuan at kumatok. Pagkabukas ni Lola ng pintuan, iniabot ko na sa kanya ang mga dala ko. Lola, kumusta na po yung babae? Ayon, wala pa rin bago. Tulog pa din siya. O sige po, La. Aalis na po ako. Dadaan po ako dito mamaya bago ako umuwi. Ay sige, apo. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Ito nga pala yung mga gamot na dapat mabili. Naubusan kasi ang ospital ng gamot Kaya sa butika mo na lang mabibili yan. O sige po, La. O paano po? Aalis na po ako. Hindi ko na sinilip ang babae dahil naiinis pa din ako sa kanya. Lumabas na rin ako ng ospital at sinimulan ulit ang pagmamaneho papunta sa trabaho ko. Nang sumapit na ang 5:00 ng hapon, niligpit ko na ang mga gamit sa pagtatrabaho. Binigay na rin sa amin ng foreman ang aming sahod dahil araw na ng Sabado. Tamang-tama lang ito dahil may pambili na ako ng gamot. Matapos ko matanggap ang sahod ko, ay umalis na ako sa site at pumunta na sa butika. At binili ko ang gamot na nakalagay sa reseta. Pagkatapos ay pumunta na ako sa ospital. Naabutan ko si Lola na nakaupo sa upuan. Lumapit ako sa kanya at saka nagmano. O kumusta, La? Hindi pa ba siya nagkakamalay? Hindi pa siya nagigising Ang sabi ng doktor, magtatagal pa tayo dito sa ospital. Ganun po ba? Kumusta? Kumain na po ba kayo? Baka mamaya niyan hindi po kayo kumakain sa tamang oras, ha? At kayo naman ang ma-ospital. Huwag mo akong alalahanin. Kumakain ako sa tamang oras. O sige, La, hindi na po ako magtatagal. Uuwi na po ako para makapagpahinga na din po tayo. Tawagan niyo na lang ako, ha, kung may problema man po dito. Siya, sige. Ako nang bahala rito. Araw-araw ganun ang naging routine ko, Kabanong. Maaga akong nagigising para magluto ng pagkain na dadalhin para kay Lola. At sa hapon naman ay dadaan ako sa ospital para malaman kung gising na ba ang babae. 3 araw ang lumipas, nagising na din ang babae. Pagpasok ko sa loob ay naroon ng doktor para bisitahin siya. Nang matapos na ang ginagawa ng doktor ay umalis na rin ito sa kwarto. Tahimik lang ako na pinagmamasdan si Lola at yung babae. Inilalayo nito ang katawan niya kay Lola sa tuwing hahawakan siya. Ako nga pala si Lola Guada. Ako ang nagbantay sa iyo habang wala kang malay. Sino kayo? Nasaan ako? Judy ang ipinangalan namin sa iyo dahil hindi rin namin alam ang pangalan mo. Naririto ka sa ospital. Huwag ka matakot sa amin. Siya naman ang apo ko na si Ramon.
Ikaw, natatandaan mo ba ang pangalan mo? Bakit ganun? Wala akong maalala. Maski ang pangalan ko, hindi ko alam. Bakit po ako nandito sa ospital? Dahil nagkaroon ka ng temporary amnesia, kaya wala kang maalala. Tumama ang ulo mo sa bato eh. Huwag mo munang puwersay ng utak mo na makaalala. Baka sumakit niyang ulo mo. Mabuti pa, magpagaling ka muna saka mo malalaman kung bakit naririto ka sa ospital. Amnesia? Paano nangyari yun? Ang ulo ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Huwag mo na pilitin na makaalala eh. Makakasama sa'yo yan. Alam kong gutom ka na dahil 3 araw kang walang malay. Kumain ka na muna. May lugaw na binili ang apo ko. Sige po, mamaya na lang ako kakain. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pangalan. Pasensya na po kung medyo naiilang ako sa inyo ha. Siguro po dahil hindi ko pa kayo kilala. Ay ano ka ba? Ayos lang sa akin yon. At bagay na bagay sa iyo ang pangalan na Judy. Kailan po ako pwedeng lumabas dito? Makakalabas ka lang dito kapag nakita na ng doktor na maayos ka na. Kung gusto mo mapadali ang paglabas dito, relax mo lang yung utak mo at huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Baka masyado ko na kayong naiistorbo. Pwede nyo naman akong iwan dito eh. Ay nako, ano ka ba naman Judy? Wala yon. Tsaka habang wala pa ang pamilya mo, kami muna ang mag-aalaga sa iyo. Bumalik ulit ang doktor sa kwarto para sabihin sa amin ang lagay ni Judy. Maayos naman daw ang ulo ni Judy base sa ginawa nilang test sa kanya. Sinabi din ng doktor na pwede na umuwi si Judy at sa bahay na lang ipagpatuloy ang pagpapagaling. May follow-up check-up din siya sa susunod na linggo. Meron din na binili ng doktor para kay Judy katulad ng huwag puwersay ng sarili na mag-isip para makaalala. Kusa naman daw babalik ang mga alaala niya. Inasikaso ko na ang babayaran sa ospital. Nang matapos na ako sa ginagawa ko ay bumalik na ako sa kwarto. Tinulungan ko sila sa pagliligpit ng mga gamit. Lumabas na kami sa ospital at umuwi na ng bahay. Inabutan na kami ng gabi sa daan, Kabanong. Sa hindi inaasahan, nagkaproblema ang tricycle. Bigla na lang itong namatay at nahirapan akong paandarin. Ano bang problema, Ramon? Bakit tayo huminto? Nagkaproblema lang po ang tricycle, Lola. Saglit lang at aayusin ko. Lola Guada, aso po ba yung nasa unahan natin? Oo nga. Kakaibang aso naman yan, Judy ah. Ang laki masyado. Ay, Ramon, tingnan mo yung aso na yan ah. Papalapit siya dito sa pwesto natin. Paalisin mo nga. Nakakatakot eh, parang susugod. Oo nga pula. Kakaiba mga mata niya. Kulay pula. Umalis na tayo, Ramon. Parang delikado ang aso na yan. Sinubukan kong paalisin ang aso, Kabanong, pero hindi ito umaalis. Kaya naman sa inis ko ay dumampot ako ng malaking bato at binato ang aso. Tinamaan ito sa ulo. Kumahul ito ng napakahaba at napakalakas. Habang tumatakbo paalis ang aso, sumakay na ako sa tricycle at pinandar ko na ito uli. Sa ilang padyak ko ay umandar na rin sa wakas ang makina. Nagpatuloy kami sa biyahe. Lumingon pa ako sa likuran namin at nakita kong merong humahabol sa amin na aso. Hindi lang ito nag-iisa kundi 3 sila. Hindi ko na yun pinansin pa dahil baka bumagal lang ang pagpapatakbo sa tricycle o di kaya saan makaliko kaya tinuon ko na ang atensyon sa daan. Sa awa ng Diyos, nakarating din kami sa bahay. Natanaw ko pa ang 3 aso. Lumakad na ito papalayo at parang papunta sa kakahuyan. Sobra akong nagtataka dahil nagawa pa kaming habulin ng mga asong yon nang di man lang napapagod. Judy, ito na ang bahay namin. 2 lang kami dito ni Ramon sa bahay. Sana maging komportable ka dito sa bahay namin ha. Kung may kailangan ka huwag kang mahihiya. Magsabi ka lang sa amin ni Ramon. Isan nga po pala siya matutulog la. Hindi naman siya pwede sa kwarto ko.
Hindi naman siya pwede sa kwarto ko. Maliit para sa aming dalawang kama ko. Hindi ba't malaki ang kama mo? Bakit hindi na lang si Judy ang doon at ikaw ay sa lapag na lang matulog? Naku po, Lola. Hindi na po. Dito na lang po ako sa balcony matutulog. Nakakaya naman po kay Ramon. Oh, narinig niyo po yun, La. Okay lang naman daw po siya kahit dito siya sa labas matulog. O sige po, papasok na po ako sa kwarto. Hay nako, pagpasensyaan mo na yung apo ko ha, Judy. Mainit lang ang ulo niyan. Hayaan mo at magiging maayos din ang pakikitungo niya sa'yo. Sa kusina lang ako ha, baka may kailangan ka. Puntahan mo lang ako doon. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Ay sige po, La. Tulungan ko na po kayo. Wala din naman akong gagawin eh. O, ikaw bahala. Huwag ka lang masyadong makikilos ha, dahil bawal sa'yo. Pagpunta nila sa kusina, dumiretso naman ako sa banyo para umihi. Mula doon ay nadinig ko ang usapan nilang dalawa. Bakit ganun po ang pakikitungo sa akin ni Ramon? Para pong may nagawa akong malaking kasalanan sa kanya. Alam kong hindi mo pa dapat malaman ang nangyari sa iyo. Baka mag-isip ka na naman at sumakit ang ulo mo. Sasabihin ko sa iyo pero sana huwag kang magagalit sa kanya ha. Hindi po, Lola. Mas mabuti po na malaman ko ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit na-ospital ka at wala kang maalala. Pero hindi niya sinasadya na mabundol ka ng tricycle niya. Bigla ka na lang daw kasing tumawid sa daan. Kaya ayun, naiinis siya sa iyo. Pero hayaan mo na siya. Lilipas din ang pagkainis niya sa iyo. Kilala ko yung si Ramon eh. Ganun po ba? Kaya naman po pala eh. Sana po mawala ng inis niya sa akin. Eto. Luto na itong sinabawan natin at kanin. Tatawagin ko lang si Ramon para sabay-sabay na tayong kumain. Sige po. Ay, Ramon! Lumabas ka na dyan at kakain na tayo. Ano po ang ulam natin, La? Niluto ko yung paborito mong ulam na sinigang. Ikaw, Judy, kumain ka ng mga gulay pampalakas niya ng resistensya. Ganun po ba? O sige, kumain na tayo. Namiss ko na itong sinigang eh. O sige po, Lola. Masarap nga po itong gulay eh. Tahimik kaming kumaing tatlo. Masarap ang pagkakaluto ni Lola ng ulam kaya madami akong nakain. Hinaplos-aplos ko ang tiyan ko dahil busog na busog ako. Si Judy na ang nagpresenta na maghugas ng plato kaya di na ako nag-abalang tumulong. Nagpaalam na ako sa kanila na mauuna na akong matulog. Pinatay ko na ang ilaw sa kwarto at nahiga sa kama. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa ako dinadalaw ng antok. Pagulong-gulong lang ako sa kama. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makatulog. Pasado 12:00 na ng gabi nang tingnan ko ang cellphone ko. May narinig akong ingay sa labas na parabang binabangungot. Kaya naman lumabas ako sa kwarto at nakita ko si Judy na hirap sa paghinga habang natutulog sa mahaba naming upuan sa sala. Butil-butil ang pawis niya sa noo. At ang kamay niya na mahigpit ang hawak sa kumot ay meron na din akong nakikita na ugat sa kamay niya. Agad ko naman siyang nilapitan sa higaan at ginising siya. Judy, gumising ka. Judy, binabangungot ka, gising. Wag ka lumapit sa akin. Judy, ako to si Ramon. Huwag ka matakot. Anong nangyari? Binabangungot ka, Judy, kaya ginising kita. Ito, tubig. Uminom ka muna. Salamat, Ramon. Akala ko totoo yun. Ano bang laman ng bangungot mo? May humahabol sa akin at hindi ko alam kung sino sila. Nakakatakot ang itsura nila. Natatakot ako. Merong isang lalaki na pilit akong kinukuha sa panaginip ko. Hindi ko siya kilala eh. Natatakot ako, Ramon. Ano ka ba? Hindi yan totoo. Panaginip lang yan eh. O sige na, matulog ka na ulit. Babalik na ako sa kwarto. Saglit lang, Ramon.
pwede ba akong samahan mo ako dito sa labas? Pakiusap, natatakot kasi ako eh. Ay nako, sige na, doon ka na lang sa kwarto matulog sa lapag na lang ako matutulog. Halika na, bumangon ka na dyan. Dahil malalim na ang gabi oh. Salamat Ramon na. Pasensya ka na. Marami na ang utang ko sa iyo. Huwag ka na magpasalamat, okay lang. Sige, diyan ka na sa kama. Ako na dito sa baba. Matulog na tayo dahil may trabaho pa ako bukas eh. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng awa kay Judy Cabanong. Kitang-kita ko kasi sa mga mata niya na natatakot siya. Pinilit ko makatulog kahit ayaw pa ng mga mata ko. May narinig naman akong ingay mula sa bubungan. Para bang meron ng gumagapang. Isinuwalang bahala ko na lang yon. Pero nagpatuloy pa din ang ingay na yon kaya naalarma ako. Tumayo ko sa higaan ko at lumabas sa kwarto. Lumabas ako ng bahay at tiningnan ang bubungan namin pero wala naman akong nakita. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang may makita akong isang hayop sa isang malaking puno. Kulay pula ang mga mata nito. Hindi ko na yung pinansin pa kahit nagsisitayuan na ang balahibo ko dahil naisip kong isa na namang ligaw na hayop ang nakita kong yon. Bumalik ako sa higaan ko at natulog na. Maaga akong nagising. Niligpit ko ang higaan ko. Wala na rin sa higaan si Judy. Pumunta ako sa kusina at naabutan ko si Lola na nagkakape. Magandang umaga la. Si Judy po nasaan? Ay magandang umaga din apo. Ayun, nandun sa labas, nagwawalis. Maaga pa nga siya nagising eh. Tingnan mo Ramon oh, ang daming sumusulyap-sulyap kay Judy na kalalakihan. Alam mo naman po mga tao dito sa atin Lola. Makakita lang ng ibang mukha naiignorante na. O sige po la, lalabas lang po ako para maglinis ng tricycle. Magandang umaga Ramon. Salamat nga pala sa pagpapatulog mo sa akin sa kwarto mo kagabi ha. Ano ka ba? Wala yun Judy. Baka isipin mo na wala akong konsensya at awa sa'yo at ang sama ko. Ginawa ko lang yon dahil naawa ko sa'yo kagabi. Mabait ka naman Ramon eh. Tsaka sorry pala sa nagawa ko ha. Alam kong naiinis ka sa akin. Sinabi na ni Lola Guada sa akin na ako ang may kasalanan kung bakit ako na-ospital. Pasensya ka na talaga dahil naabala ko pa kayong maglola. Pangako kapag naalala ko ng lahat aalis na ako. Uy, welcome ka dito sa bahay. Ikaw bahala kung aalis ka o mananatili ka dito. Tsaka pasensya na din kung iba yung pakikitungo ko sa'yo nitong nakaraang mga araw. May kasalanan din naman ako sa nangyari, hindi lang ikaw. Ibig mong sabihin, hindi ka na naiinis sa akin? Wala namang patutunguhan kung patuloy ako maiinis sa iyo Kaya okay na sa akin na nandito ka sa bahay. Dahil kahit papaano may nakakasama si Lola kapag wala ako dito. Naku, salamat talaga Ramon. Magpapaalam pala ako sa iyo kung pwede ba ako maglakad-lakad kahit dyan lang. Oh, sige. Basta huwag ka lang lalayo ha. Pagkaalis ni Judy ay si Lola naman ang kumausap sa akin matapos akong lapitan. Oh, si Judy nasaan? Nagpaalam po Lola. Gusto niyang maglakad-lakad muna. Siguro naboboring na dito sa bahay Palagi mo siyang babantayan Ramon ha. Huwag mong iaalis ang paningin mo sa kanya sa tuwing lalayo siya. Bakit naman po Lola? Basta, huwag ka na magtanong. Sundin mo na lang kung ano yung sinasabi ko sa iyo. Naku Lola, sobra naman po ata yung pagkakalapit niyong dalawa. Ginawa mo pa akong bantayin niya Di naman po yung mapapahamak. Di naman po yung bata. Nagtaka ako sa sinabi ni Lola Cabanong. Hindi ko siya maintindihan. Hindi rin naman siya nagpapaliwanag sa akin. Maya-maya ay narinig namin na sumisigaw si Judy. Kaya naman naalerto ko. Dali-dali akong tumakbo kung saan ang pinanggagalingan ng boses niya. May nakita kong isang sanga ng kahoy sa daan. Kinuha ko yun at tumakbo na ulit.
Narinig ko pa si Lola na sumisigaw habang nakasunod sa akin. Tulong! Ramon, tulungan mo ako! Tulong! Judy! Nasaan ka? Wisit ka, bitiwan mo ako! Hindi kita kilala! Tulong! Hoy! Bitiwan mo si Judy! Ramon, pilit akong kinukuha ng lalaking yan. Hindi ko siya kilala. Ay, anong nangyayari dito? Sino ang lalaking yan? Hindi namin kilala, Lola. Naabutan ko siyang inihila si Judy. Hindi Judy ang pangalan yan. Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakukuha. Ano ba kailangan mo kay Judy? Hindi nyo na pwedeng malaman pa. Huwag niyo ako sa kanya ibibigay. Hindi ko siya kilala. Huwag mo akong pilitin na ihampas sa'yo itong kahoy na ito. Huwag ka nang babalik pa dito. Umalis ka na. Wala kang karapatan sa kanya. Kung kinakailangan na saktan kita, gagawin ko. Sinugod ako ng lalaki, Kabanong. Napatras naman si Judy at Lola dahil sa nagpapambuno na kami ng lalaki. Tinamaan niya ako ng suntok sa sikmura, kaya napopo ako sa sakit. Nahirapan din akong huminga habang nakahawak ang kamay ko sa tiyan ko. Sumugod naman ulit ang lalaki. Biglang humarang si Judy sa pagitan namin na parang pinoprotektahan ako. Ganun na lang ang gulat ko sa aking nakita. Umangat sa ere ang lalaki dahil sinakal siya ni Judy. Hindi na makahinga ang lalaki dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Judy sa kanya. Tinawag ko si Judy pero para itong walang naririnig. Agad naman pumunta si Lola kay Judy. Agad namang natuuan si Judy sa ginawa niya. Bumagsak ang lalaki sa lupa matapos siyang mabitawan. Judy, tama na yan. Mapapatay mo na siya. Anong nagawa ko? Lola, hindi ko sinasadya ang ginawa ko. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka umasta. Para bang wala kang maalala. Nawala man ang memorya mo, pero hindi mo may tatago ng matagal ang pagkatao mo. Sige, aalis ako. Pero pinapangako ko, babalikan kita. Ano? Ayos ka lang ba, Judy? Oo, Ramon. Ikaw, ayos ka lang ba? Mukhang nasaktan ka kanina eh. Nako, huwag mo kong alalahanin, no? Yung kanina, paano mo nagawa yun? Paano mo siya naiangat sa ere? Hindi ko rin alam, Ramon. Bigla na lang ako nakaramdam ng galit nang makita kitang nasaktan kanina. Hindi ko alam na nagawa kong saktan ng lalaking yon. Sa tingin ko kilala ka ng lalaking yon kaya siya lumapit sa iyo. Yung lalaki na yon, siya ang laman ng pangungot ko sa tuwing matutulog ako. Siya ang nakikita ko. Parang may connection kami sa isa't isa. Mabuti pa iwasan mo na lang siya, Judy. Kung kilala ka niya, hindi ka niya pipilitin na kunin. Mabuti pa ibuwi na tayo sa bahay. Huwag ka nang lumabas ng bahay ulit kung wala kang kasama, ha, Judy? Lumipas ang 1 buwan. Hindi na din siya lumalabas ng bahay kapag wala ako. Yun ang bilin ko sa kanya. Oh, saan ka pupunta? Sa balon. Magigib lang sana ako ng tubig. Wala na kasing tubig sa kusina eh. Ay nako, dito ko na lang sa loob ng bahay. Ako na magigib. Bawal pa sa'yo magbuhat, no? Baka sumakit na naman yung ulo mo. Sasama na lang ako sa iyo sa pag-iigib. Ay, oo nga pala, Ramon. May pumunta kanina ditong babae. Nahanap ka niya eh. Nasa trabaho ka noon nang pumunta siya dito. Ha? Sino? Sinabi niya ba ang pangalan niya? Wilma ata ang pangalan niya sa pagkakatanda ko. Hindi niya naman sinabi kung anong dahilan niya sa paghanap sa iyo eh. Tinarayan pa nga ako. Hindi ko naman siya inaano. Talaga bang ginawa niya yun sa'yo? Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya. Sasabihin ko na huwag kang tarayan. Sige, ikaw bahala. Sabi pala ni Lola Guada, isasama niya ako sa pagbibenta ng gulay mamaya sa palengke. Ganun ba? O tara na, puno na itong balde. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Judy, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sumakit yung ulo ko eh. Paano? Ito kasi nadulas yung paa ko sa balat ng saging kaya natumba tuloy ako. Mag-iingat ka sa susunod. Sino ba naman kasi nagtapon ng balat ng saging dito eh? Oh, halika na. Umuwi na tayo.
Madumi ng damit mo. Ipaligo mo na yan pagka-uwi. Marami naman tayong tubig sa banyo eh. Magigipa ako ng marami para hindi ka na magtipid sa tubig. Napano ka, Judy? Bakit marumi yung damit mo? Ay, Ramon, may ginawa ka ba kay Judy? Lola Guada, mali pong iniisip niyo. Wala pong ginawa sa akin si Ramon. Kaya po marumi ang damit ko, nadulas po ako sa balat ng saging sa may balon eh. Ay, gano'n ba? Wala bang masakit sa'yo? Yung ulo niya la, sumakit daw po eh. Ay nako, Judy, mag-iingat ka naman. Baka mamaya kumapano ang ulo mo. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po napansin yung balat ng saging kasi... O siya, sige. Pumasok ka na doon at magpalit ka na ng damit. Kakain na tayo maya-maya. Tapos pupunta pa tayo sa palengke para magtinda. Baka may sakit sa katawan mo ha. Huwag ka na sumama kaya. Ay, maayos na po ako, Lola. Sasama po ako sa inyo. Magbibis na po ako. Nagsimula na kaming kumain at minadali na lang namin ang pagtapos ng pagkain dahil magbebenta pa sila Lola ng gulay. Tinulungan ko si Judy na maghugas ng plato para mapadali ang gawain. Inayos naman ni Lola ang mga gulay na dadalhin sa palengke. Yatid ko na lang po kayo sa palengke mamaya la. Hindi ka ba mahuhuli sa trabaho mo? Aba, malayo ang palengke sa pinagtatrabahuan mo, hindi ba? Hindi po muna ako magtatrabaho. Tutulungan ko na lang po kayo sa pagtitinda. Baka po mamaya mabastos si Judy doon. Marami pong bastos sa palengke, hindi ba? Oy, sige, ikaw bahala. Sa gandang ito ni Judy, talagang mababastos ito doon. Wala pa namang mga modong iilang binata doon. Halina kayo, umalis na tayo. Pagkarating namin sa palengke, parang batang aliw na aliw si Judy sa mga nakikita niya. Napapangiti ako pero palais pa na naman sa akin kung bakit ganun siyang umasta. Nagtataka ako habang tinatanong ang sarili kung bakit ba ang palengke ay hindi niya rin maalala. Ang ganda po pala dito sa lugar niyo, Lola. Ay, oo naman. Mas maganda doon sa pinakabayan. Marami kang mabibili doon na mumurahin lang. Halika na, Judy. Mauna na tayo kay Ramon. Apo, ikaw na bahalang magdala ng mga gulay ha. Mauna na kami sa iyo ni Judy. Sumunod ka na lang doon sa pinagpupwestuhan natin. Opo la, sige po. Sa pagpasok pa lang namin sa palengke, may napalingon na sa gawin namin at talagang kay Judy nakatutok ang paningin ng mga tao. Nagbubulungan pa ang mga ito. Nakaramdam naman ako ng pagkainis dahil kakaiba sila kung tumingin kay Judy, lalo na ang mga kalalakihan. Parang nanghuhusga ang mga mata nila. Madali kasing mapansin ang kulay ng balat ni Judy. Maputi ito at mahaba pa ang buhok. Meron din itong magandang muka at balingkinitan pa ang katawan. Pero may ilang hindi natutuwa kay Judy base sa kanilang mga kilos at tingin. Narating na namin ang pwesto. Hindi ko pa nailalapag ang mga gulay sa mesa pero marami na ang nakapila para bumili. Yung iba ay nag-uunahan pa sa pagpila. Sa sobrang inis ko ay tumayo ako sa kinauupuan ko at tinarangan si Judy gamit ang katawan ko. Halos mabali na ang leeg ng ibang lalaki sa kakasilip kay Judy. Ito namang si Judy, tumitingkayad pa para lang makita ang mga tao na bumibili. Kaya tiningnan ko siya at pinanlakihan ng mata. Inutusan ko siyang umupo na lang sa upuan at ako nang bahala sa pagbebenta ng gulay. Sumunod naman siya sa akin. Bago magtanghali ay paubos na ang mga gulay namin. Kaya naman nilingon ko si Judy sa pwesto niya para sabihang maganda sa pag-uwi pero wala siya doon. La, nakita niyo po ba si Judy? Hindi. Di ba nandyan lang nakaupo yan sa upuan? Teka, wala na nga siya. Saan pumunta yon? Hindi ko po alam, Lola. Kaya nga po tinatanong kita, baka nakita mo kung saan siya pumunta eh. Hindi ko nga siya napansin. Dahil busy rin ako sa pagsusuklay kanina. Ako na dito, hanapin mo na lang si Judy. Baka naglakad-lakad lang yon. O sige po la, hanapin ko po muna ha.
Nagpalinga-linga ako sa paligid at nagbabaka sakaling makita ko siya. Nagtanong-tanong din ako sa mga tao na nakakasalubong ko, pero iisa lang ang sagot nila. Hindi daw nila nakita. Kinabahan ako, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Hanggang sa nakita ko siya sa di kalayuan. Galing siya sa labas ng palengke. Nakayuko lang siya habang naglalakad. Sinalubong ko siya sa paglalakad. Nang malapit na siya sa akin ay hinawakan ko ang magkabila niyang balikat. Nagulat pa siya sa inasta ko. Nanginginig pa ang katawan niya at ang mga mata niya na puno ng takot ang makikita doon. Oh, saan ka ba nang galing? Bakit hindi ka man lang nagpapaalam kung saan ka pupunta? Pinag-aalala mo kami ni Lola eh. Pasensya na. Ayaw ko kasi kayong istorbohin sa ginagawa niyo kanina eh. Kaya umalis ako nang hindi nagpapaalam. Pasensya na. O saan ka ba pumunta? Pumunta ka ba sa labas? Buti hindi ka naligaw. Yung lalaki sa kakahuyan, Ramon, naririto siya. Pakiramdam ko sinusubaybayan niya ako sa malayo. Hindi lang siya lumalapit sa akin. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Huwag ka na nga aalis na mag-isa. Halika na, bumalik na tayo kay Lola. Mabuti naman at nariyan na kayong dalawa. Saan ka ba galing, Judy? May pinuntahan lang po, Lola. Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Kasi po, Lola, bumalik po yung lalaki. Naririto siya sa palengke. Ano ba talaga kailangan sa'yo ng lalaking yon? Bakit hindi mo subukan na kausapin siya? Malay mo bumalik ang alaala mo. Natatakot po ako, Lola. Walang mawawala sa'yo kung susubukan mo. Ella, uwi na po ba tayo? O may bibilin pa po kayo? Wala na, Ramon. Uuwi na siguro tayo. Nakakapagod ang araw na ito para sa akin. Lumabas na kami ng palengke. Sa di kalayuan ay nakita ko ulit yung lalaki. Nakatingin ito kay Judy. Sumakay na kami ng tricycle. Hanggang sa makauwi na kami ay walang imik si Judy. Lumipas sa mga araw, unti-unti kong napapansin ang pagbabago niya. Minsan ay nakikita ko siyang nakatanaw sa malayo at malalim ang iniisip. Maya-maya ay nakipag-usap na siya kay Lola at nakinig lang naman ako sa usapan nila. Lola Guada, nasa na po mga magulang ni Ramon? Matagal nang walang magulang si Ramon. Sanggol pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ina dahil sa panganganak sa kanya. Ganun po ba? Yung tatay po niya, nasaan na? Naaksidente naman yung kanyang ama. May bagyo noon kasalukuyan siyang nasa laot para mangisda. Sa kasamaang palad tumaob yung sinasakyan niyang bangka. Magdadalawang araw nang mahanap ang katawan ng tatay ni Ramon sa tulong ng mga Coast Guard. Kaya, ayun, sa akin na lumaki ang batang yan. Ang lungkot naman po ng kwento ng buhay ni Ramon. Pero, maswerte pa rin po siya dahil meron siyang lola na mabait. Si Ramon na lang kasi ang meron ako, Judy. Maswerte rin ako dahil may kasama ako sa pagtanda ko. May nag-aalaga sa akin kahit uugod-ugod na ako. Matanong ko lang din po, Lola. Yung asawa niyo po, nasaan na po? Matagal nang patay ang asawa ko. Hindi nga namin nabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya Ano pong ikinamatay? Pinatay siya ng aswang. Kaya hanggang ngayon galit pa rin ako sa mga aswang. Kung meron man akong makita na aswang, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Gusto kong ipaghiganti ang lolo ko. Hoy, Ramon, hindi ba sinabi ko na sa iyo? Huwag kang mananakit ng kapwa mo tao. Hayaan mo na ang Diyos ang maningil sa gumawa nun sa lolo mo. Aswang? Paano mo naman nasabi na aswang gumawa nun, Ramon? Baka nagkakamali ka lang. Sa tingin mo, Judy, meron bang siraulo na kukuha ng laman loob ng isang tao at puro sugat ang likod ng lolo ko nang matagpuan namin? Hindi naman gawain yun ng mga adik o di kaya mga hayop. Matagal na sa lugar namin ang lolo ko. Wala nga siyang naging kaaway dito mula pagkabata niya hanggang sa tumanda siya.
Totoo yon, Judy. Wakwak ang katawan ng asawa ko nang makita namin. Hindi namin matukoy kung sino ang may kagagawan nun. Kaya nga ang sabi ko dyan kay Ramon huwag nang gumanti sa gumawa nun sa lolo niya. Tsak, ikakapahamak niya lang. Lola, hindi dapat po ganun-ganun na lang yon. Pinatay nila ang lolo nang walang kalaban-laban. Kaya gaganti ako. Kahit taon na ang lumipas ay hindi ko pa rin nakakalimutan yon. Humanda talaga sa akin ang aswang na yon. Ay sige na, pumasok ka na nga sa trabaho mo, Ramon. Di ba guys sabi mo mag-half day ka? Umuwi ka mamaya ng maaga ha. Huwag ka magpapagabi. Kung saan-saan na naman napupunta yung usapan natin Uulit na naman tayo sa dati. Nagpaalam po ako sa foreman ko na hindi muna ako makakapagtrabaho, Lola. Oh, ay bakit naman? Para naman po mabantayan ko si Judy at may katuwang kayo dito sa bahay. Lalo na po ngayon, umaaligid yung lalaki na yung kay Judy mula sa malayo. Siya, ikaw ang bahala pero uutusan kita. Bumili ka na lang ng bigas doon sa binibilhan natin. Tapos mga grocery dito sa bahay. Ito ang pera. Hala, sige na, lumakad ka na. Ay sige po, La. Aalis na po ako. Mag-iingat ka ha. Inakala nila na nakaalis na ako pero tumambay muna ako sa labas ng bahay dahil tinatamad pa akong umalis. Sa pagtambay ko, narinig ko ang usapan nila. Iniisip ko lang po yung tungkol sa mga sinabi nyo. Sa tingin nyo po ba may mga natitira pang aswang sa mundo? Ikaw ba, sa tingin mo, meron pa ba? Ano po ang ibig nyo sabihin? Mahigit 1 buwan na yung lumipas, Judy. Meron ka na bang naaalala? Meron na nga po akong naaalala. Yun nga lang po kaunti pa lang. Simula nung nadulas po ako sa may balon, unti-unti pong lumilitaw sa isip ko yung nakaraan. Pero yung iba hindi pa bumabalik Ay sige, sabihin mo sa akin, Judy. Hindi ka normal na tao, hindi ba? Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Paano niyo po nalaman, Lola Guada? Tama po kayo. Hindi ako normal na tao. Isa po akong aswang. Pero hindi po ako masamang aswang Hindi ako nananakit ng tao. Tungkol pa lang po sa pagkatao ko ang naaalala ko Yung pamilya ko po hindi pa. Alam ko yon, Judy. Sa umpisa ay alam ko na ang pagkatao mo. Hindi lang ako nagtanong. Naalaman ko yon dahil isa akong manggagamot. Hindi ko sinabi kay Ramon nang nalaman ko. Pasensya na po kayo, Lola Guada, kung naglihim ako sa inyo. Kapag bumalik na po lahat ng alaala ko, hayaan nyo, aalis na po ako. Pwede ka naman dito sa amin manirahan, Judy. Walang makakaalam ng sikreto mo. Gustuin ko man, Lola Guada, pero ayaw ko po kayo madamay ni Ramon. Nahanap na po ako ng kapatid ko. Tatakas po kaming dalawa at magpapakalayo-layo. Kapatid? Opo, yung lalaking panay ng sunod sa akin. Kapatid ko raw po siya. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Opo, Lola. Ikaw bahala, Judy. Pero tatandaan mo, handa kaming tumulong ni Ramon kung kinakailangan, ha? Salamat po, Lola. Isa po kayong mabuting tao na nakilala ko. Gusto ko din pong sabihin sa inyo na tuwing 12:00 po, nakikipagkita po ako sa kapatid ko para mag-usap po kami. Basta mag-iingat ka lang, Judy. Baka may makakita sa iyo. Alam niyo po, Lola Guada, 2 na lang kami ng kapatid ko. Sabi niya, namatay din po mga magulang namin. Sinunog daw po sila ng mga tao. Pero hindi pumasok sa isip namin ang maghiganti. Yun po ang kwento sa akin ng kapatid ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa lahat ng mga narinig ko, Kabanong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sumapit ang hapon, bumili na ako ng bigas sa palagi namin binibilhan ni Lola. Hindi nakatakas sa pandinig ko ang mga pinag-usapan ng mga tsismosang pagdating ko sa bilihan. Meron na naman daw bata na natagpuan sa isang basurahan. Patay na ito
at wakwak ang katawan. Wala na raw ang kanyang laman loob. Nakita ko ang reaksyon nila ng mga natatakot. Kung ano-anong bagay na ang pinag-usapan nila. Pagkabili ko ay umalis na ako. Habang nasa biyahe ako ay may isang malaking aso ang humarang sa daraanan ko. Naipreno ko ang tricycle at binusinahan ng aso. Pero hindi siya nagpapatinag. Pula ang kulay ng mga mata ng aso. Kada bugaw ko sa kanya ay siya namang atungal niya sa akin. Kinilabutan na ako dahil kakaibang tahol niya. Umabante na parang susugod sa akin kaya inatras ko naman ang aking tricycle. Naalala ko ang itako na lagi kong dinadala at itinago ko lang sa compartment. Kinuha ko yun at iniamba sa aso. Huminto ito sa pag-abante pero naglalaway na rin ito. Handa na sana akong tagayin ito pero tumakbo na ito palayo. Itinago ko ulit ang itak at saka muling pinaandar ang tricycle. Lola, nandito na po ako. Ay, mabuti naman. Bakit ang tagal mo naman bumili? Ngayon ka lang umuwi? Wala po. Napakwento lang po. Ay sige, ilagay mo na yung bigas sa bigasan natin ha. Lola Guada, saan ko po ito ilalagay yung mga gulay? Ilagay mo na lang dyan sa planggana, Judy. Magluluto ako mamaya ng pakbet. Hahaluan natin ng hipon. Masarap yon. Sige po. Hi Ramon, nandiyan ka na rin pala. Oo, kadarating ko lang. Sinadya kong iwasan si Judy. Hindi ko alam ang gagawin ko matapos kong malaman ng mga sinabi niya tungkol sa kanyang pagkatao. Galit ako sa mga aswang. Nagagalit din ako kay Judy. Pero wala naman siyang kinalaman sa pagkamatay ng lolo ko. Pero bigla na lang akong nanlamig sa kanya pagkatapos kong malaman na aswang siya. Hindi ko rin pinahalata sa kanila na alam ko na ang lahat. Meron nga po pala akong nasagap na balita. Ano na naman balita yan? May nakita raw na bata sa basurahan eh. Wala na pong buhay. Wakwak daw ang tiyan. Siyempre, pagka ganyan, sino pang gagawa? Di ba, aswang? Pagkasabi ko noon ay bahagya akong sinulyapan si Judy. Napayuko siya at hindi na umimik. Nagasik na naman ng lagim ang mga aswang. Gutom na sila kaya umatake na naman ng mga tao. Ubus na siguro yung mga alaga nilang hayop. Bakit kasi ang tatakaw nila no? Tapos ngayon, tao na naman ang bibiktimahin. Kapag ako talaga nakatsyempo ng aswang, yari yan sa akin Ay, siya nga po pala. Kanina sa daan, may humarang sa akin na napakalaking aso. Kakaiba talagang hayop na yun. Iniisip ko tuloy na aswang yun Mabuti na lang talaga't dala ko lagi yung itak ko. Ayun, umatras nung tatagain ko na sana. Gabi na. Tapos na rin kaming kumain ng hapunan at magsisitulog na kami nang may kumatok sa pinto. Teka, merong kumakatok sa pinto. Sino kaya ang bisita natin ng ganitong oras? Maaga pa naman, Lola. May inaasahan po ba kayong bisita? Wala naman ako. Teka, pagbubuksan ko muna baka emergency ito. Agad binuksan ni Lola Guada ang pinto at agad na nakipag-usap dun sa taong kumakatok. Judy, ikaw ang hanap ng bisita natin. Halika muna, pumunta ka rito. Ako po? Wala naman po akong inaasahan na bisita. Simon, bakit nandito ka? Gusto kitang makausap, ate. Siya ba ang kapatid mo, Judy? Kaya pala, palagi ko siyang nakikita na nakatingin sa'yo palagi. Opo, Lola Guada. Siya nga po pala si Simon. Simon, siya si Lola Guada, ang tumulong sa akin. Pumasok ka na muna sa loob, iho. Salamat to. Ikaw? Magkapatid pala kayo? Kaya pala. Ngayon nauunawaan ko na. Simon, siya si Ramon. Apo ni Lola Guada, siya rin ang tumulong sa akin. Ramon, siya yung kapatid ko, si Simon. Bumalik na kasi yung ilan sa alaala ko. Itinago ko ang tungkol doon kasi
iniisip ko baka hindi nyo na ako tanggapin. Nagsimulang bumalik ang memorya ko nung nadulas ako sa balon. Pasensya na, Ramon, ha. At bakit kailangan mo itago sa amin na nakakaalala ka na? Ang gusto lang naman talaga namin bumalik na ang alaala mo at nang makaalis ka na dito sa bahay. Ramon, ano ba sinasabi mo? Sasabihin ko naman sa inyo yun. Yun nga lang, hindi pa ako handa eh. Paano mo nahanap yung kapatid mo, Simon? Dahil naamoy ko siya. Sinundan ko yung amoy ng ate ko. Palagi ko din siyang binabantayan sa itaas ng bubungan ninyo. Sinundan ng amoy? Sa bagay, ikaw pala yung palaging umiistorbo sa akin kapag natutulog. Panay ka kalampag sa bubungan na parang sinisilihan eh. Oo, ako nga yun. Mga aswang kami. Pero hindi kami nananakit ng tao. Sorry, Ramon, ha. Kung inilihim ko sa iyo ang pagkatao ko. Panahon na siguro para malaman mo na hindi ako isang normal na tao. Pasensya na kung itinago ko sa iyo yun. Natatandaan ko na tumatakbo ko noon sa kakahuyan para takasan si Lito, ang pinuno namin. Gusto niyang maikasal ako sa kanya, pero ayaw ko kaya tumakas ako at yun din ang gabi na nabangga mo ko. Oo, alam ko na naaswang ka. Narinig ko ang pag-amin mo kay Lola. Kaya naiinis ako sa'yo. Wala na tayong oras, ate. Pati sa pagpapaliwanag sa'yo, Ramon. Ang malaga ay nalaman mo na. Kinukuha ko ng ate ko sa inyo. Salamat sa pag-aalaga niyo sa kanya, ha? Pasensya ka na, Ramon. Hindi ko sinabi sa iyo dahil alam kong galit ka sa mga aswang. Mabait na aswang naman si Judy, apo. Galit talaga ako sa mga katulad nila, Lola. Aswang ang pumatay sa lolo ko sa asawa niyo. Huwag niyo naman po yung kalimutan, La. Baka nga isa sa kanila ang pumatay sa lolo ko Huminahon ka nga, Ramon. Hindi kami pumapatay ng tao. Merong aswang na magkakaiba ang layunin. Kami ng ate ko ay nabubuhay sa pagkain ng hayop. Samantalang ang iba sa amin ay hindi. Laman loob ng tao kinakain ng iba naming kasamahan. Wala pa kaming napapatay na tao ng ate ko. Ramon, may tiwala ko sa kanila, apo. Kaya magtiwala ka din sana. Hindi ko po alam, La. Ayoko na magtiwala sa mga aswang. Teka, sandali. Ano yung ingay na nasa itaas ng bubong natin? Huwag kang maingay, Ramon. Mukhang nandito na sila, ate. Natuntun ka na nila. Sinundan ka nila, Simon. Sinabihan na kita na huwag kang pupunta dito dahil delikado. Tingnan mo, Simon. May nakikita ko mga nakatago sa banda ron, Inilalagay niyo lang ang buhay namin ang lola ko sa kapahamakan Pati ng ibang mga tao dito. Huwag kang nga maingay, Ramon. Kumuha ka ng asin sa kusina at ihagis mo sa itaas. Aalis ang nilalang na yon. Sinunod ko ang sinabi ni Lola. Kumuha ako ng asin sa kusina at sinaboy sa labas ng bahay. Isang nilalang ang nakita ko sa itaas ng bubong namin. Matutulis ang kuko nito na kinakalmot pa ang bubong namin. Nang humarap siya sa akin, isinaboy ko sa kanya ang asin. Natamaan ito at umangil. Tumalon ito sa lupa at tumakbo papunta sa kakahuyan sa likod ng bahay. Pumasok naman ako sa loob habang kinikilabutan. Nandito na mga aswang. Oo, Ramon. Naririto na nga sila. Babalik sila. Alam ko yon. Kukunin ka nila, ate. Hindi titigil si Lito hanggat hindi ka nakukuha. Paparusahan ka raw sa pagtakas mo. Maya-maya ay natigilan sila na makarinig ng boses ng lalaking halimaw sa labas ng kanilang bahay. Elisa! Alam kong nariyan ka sa loob ng bahay na yan! Harapin mo ako! Huwag kang magtago sa mga hindi mo kauri! Sino yun? Felisa ang pangalan mo, Judy? Siya si Lito, ang masamang aswang. Oo, Felisa ang pangalan ni ate. Anong gagawin natin? Masyado silang marami. Tingnan mo sa damuhan. Marami pang nagtatago. Dalawa lang tayo. Harapin natin sila, Simon. Lalaban din ako. Aswang yung sumisigaw na yan Kaya lalabanan ko siya. Makaganti man lang sa pagpatay sa lolo ko. Naiinip na ako, Felisa!
Huwag mong hintayin na pasukin ko ang bahay na yan at idamay ang mga kasama mo dyan. Lumabas ka, Felisa! Nandito ako, Lito. Ano ba kailangan mo? Felisa! Kahit nasa malayo ka, ay nakakabaliw pa rin ang amoy mo. Umuwi ka na. Doon na tayo sa kuweba. Salamat sa kapatid mo dahil sa kanya nalaman namin kung saan ka nagtatago. Hindi Felisa ang pangalan ko. At ayaw ko sumama sa'yo. Huwag ka na magmatigas, Felisa. Kung ayaw mong madamay ang mga tao dito. Tiryong, kunin si Felisa, ang aking reyna. Huwag na huwag mong gagalusan dahil malilintikan ka sa akin. Walang sino man ang pwedeng humawak sa akin. Huwag ka na magmatigas pa, Felisa. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng magandang laban. Kapag natalo mo kami, aalis kami ng kusa. Pero kapag natalo kayo, sasama ka sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ako sasama sa'yo. Sugurin sila! Pwede nyo na silang lapain! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang paglabas ng mga aswang na nagtatago sa damuhan. Lumabas si Judy ng bahay at sinimulan na niyang makipaglaban. Lumabas na rin si Simon para tulungan ng ate niya. Pinatago ko naman si Lola sa kwarto para hindi siya masaktan ng mga aswang. Nagpaalam ako kay Lola na tutulong ako sa pakikipaglaban. Lumabas ako ng bahay na daladala ang itak kong matalas. Sinalubong ako ng isang babaeng aswang at inatake kagad ako ng matulis niyang kuko. Mabilis ko yung iniwasan at binigyan siya ng isang suntok sa muka. Hindi ko alam na malakas pala akong sumuntok dahil napatulog ko kagad siya. Siguro ay dahil na rin sa galit na matagal ko nang kinikimkim. Tumakbo ko papunta sa gawin ni Judy. Nakita ko mga kuko niyang mahaba at matutulis na. Pati na rin ang pangil niya ay naglabasan na rin sa kanyang bibig dahil sa haba. Sinugod ako ng isang aswang na lalaki. Nasangga ko ang kamay niya nang kalmutin ako pero nasugatan naman ang aking braso. Hinawakan ko ng maigpit ang kanyang kamay at inikot sa likuran saka siya binalian ng buto. Tinadyakan ko pa siya sa likod at napasubsob ito sa lupa. Sumugod itong muli sa akin gamit ang kaliwang kamay. Hinuli ko yon at inilagay sa lupa saka ko pinutol ang daliri na gaya ng sa manok kapag nagtatanggal ng kuko. Marami nang napatay na aswang ang magkapatid nang tingnan ko sila. Kitang-kito ko kung paano patayin ni Judy ang mga kauri niya. Pinagbababali niya ang buto at daliri ng aswang. At sinasaksak niya ito sa sikmura gamit ang mga kuko niya. Dinako ko naman kay Simon ang aking paningin. Akmang sasaksakin na siya ng aswang gamit ang mahabang kuko, kaya mabilis kong hinampas ang aswang sa ulo gamit ang hawak kong itak. Para akong naging bato nang makitang bumulagta sa lupa ang aswang. Tinulungan kong tumayo si Simon at nakita kong meron siyang sugat sa balikat. Maya-maya ay nakita ko si Lola na bihag ng isang aswang at maras siyang kinakaladkad. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Lito si Lola. Nakaramdam ako ng takot para sa lola ko, Kabanong. Pero galit naman ang nararamdaman ko sa mga aswang na yon. Tumigil kayong lahat! Kung ayaw niyong patayin ko ang matandang ito! Lola! Pakawala mo ang lola ko! Hayop ka! Pakakawalang ko lang ito kung sasama sa akin si Felisa. Ikaw lang ang kailangan namin, Felisa. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung sumama ka lang kagad sa amin. Wag mo idamay ang inosenteng tao dito, Lito. Laban natin tong dalawa. Pakawala mo si Lola Guada. Sumama ka na sa akin, Felisa. Pangako, hindi masasaktan ang matandang ito. Huwag kang sumama, Judy. Ikaw naman nasasaktan niya. Huwag kang sulsol, lalaki. Huwag mong pakialaman ang usapan namin. Hindi siya nagbibiro, Ramon. Ako ang kailangan niya. Matatapos ang gulo na ito kapag sumama ako sa kanya. Ayaw kong may mangyari kay Lola Guada. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sige, ikaw na munang bahala sa kapatid ko. Alam niya kung saan ako hahanapin. Huwag mo na akong paghintayin, Felisa!
Pakiwala mo siya. Sasama ako sa'yo. Hindi mo kailangan mandami ng tao. Judy, hindi mo ito kailangan gawin. Huwag kang sumama sa kanya. Tumahimik ka, matanda! Sige na, Felisa. Lumapit ka na. Yan. Magaling. Ganyan nga. Lumapit ka sa akin. Halika. Uuwi na tayo sa kaharian natin. Umalis na tayo, aking mga kampon! Nakuha na natin ang inyong reyna. Umuwi na tayong lahat. Dalhin ang mga sugatan natin mga kasama. Walang iiwan kahit isa. Pagkalis nila ay kaagad kong nilapitan si Lola. Sobrang pag-aalala ko sa kanya. Lola, ayos ka lang po ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako, Ramon. Pero si Judy, tinangay siya ng aswang na yon. Ililigtas namin siya, Lola. Kinakailangan natin gamutin si Simon. May sugat po siya eh. Sige, pumasok na tayo sa loob ng bahay para magamot ko ang sugat niya. Nilinis ni Lola ang sugat ni Simon pagkapasok namin sa loob. Habang ako naman ay nag-iisip kung papaano makukuha si Judy sa mga aswang na yon. Hanggang sa sumapit ang umaga ay hindi ko pa rin alam ang gagawin. Hindi pa natin mapupuntahan ang ate mo, Simon. Malalim pa ang mga sugat mo. Kinakailangan mo munang magpagaling. Sanay na ako sa sugat, Ramon. Hayaan mo, bukas wala na ito. Simon, marami pa ba kayong mga aswang na natira? Kakaunti na lang kami dahil nasipagbuwag na ang iba sa amin. Pumunta sa malayo at pinili na lang mamuhay ng tahimik. Iilan na lang ang natira sa amin. Mas kumonti kami dahil marami din ang namatay sa amin dahil sa kagagawa ni Lito. Oo nga pala. Bakit dinadala niyo ang katawan ng mga kasama ninyo? Nakita ko kasi yung kagabi, kina Lito. Isa yun sa kautusan ng aswang, Ramon. Dinadala namin ang mga katawan ng kasamahan namin na napatay at sinusunog ito. Alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita at nalaman ko na aswang kayo ng ate mo. Mabait naman ang ate ko, Ramon. Meron man sa dugo namin ang nananalaytay na ang pagiging aswang, pero mas gusto pa din namin ang maging normal na tao. Mamayang hapon, pwede na tayong maglakbay papunta sa kuweba ng mga aswang. Pero baka hindi mo pa kaya, Simon. Masyadong malalalim ang sugat mo. Baka mamaya dumugo yan. Para sa akin, maliit lang naman itong sugat ko. Ang mahalaga ay mailigtas natin ang ate ko. O sige, ikaw ang bahala, Simon. Huwag ka nang pumunta sa kuweba ng mga aswang, Ramon. Baka mapano ka. Delikado para sa iyo ang pumunta doon. Baka matulad ka lang sa lolo mo. Lola, alam ko pong delikado pero paano si Judy? Kaya ko po ang sarili ko. Magtiwala po kayo sa akin. Oy, sige. Basta mag-iingat ka po. O tara na, kumain na tayo. Mamaya na kayo magkwentuhan tungkol sa aswang. Kumain na kami dahil maya-maya ay magsisimula na kaming maglakbay ni Simon. Nang matapos kaming kumain, si Lola na ang naghugas ng pinagkainan. Habang ako naman ay pumasok sa kwarto. Nagpalit ako ng damit. Pinahiram ko na din si Simon ng masusuot. Sumapit ang 3:00 ng hapon, handa na kami ni Simon. Tanging itak lamang ang dala ko na armas at ang lubid na pwedeng gawing pangsilo. Aalis na ba kayo? Opo, La. Aalis na po kami. Kukunin po namin si Judy. Sandali lang, Ramon. Meron akong ibibigay sa iyo na pwede mong gawing armas. Kunin mo itong buntot pagi. Makakatulong yan sa iyo, gamit yan ng lolo mo. At itong mga dinamita, gamitin mo din. Nakuha ko yan sa gamit ng tatay mo. Ginagamit niya yan kapag pumapalaot siya. Alam kong sinabi ko sa iyo na huwag kang papatay ng mga aswang. Pero kung gipit ka na, ay hindi na maiiwasan ng makapatay ka. Sige lang, apo. Basta maging ligtas ka lang. Bumalik ka sa akin ng ligtas. Sige na, umalis na kayo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at makabalik kayo ng buhay kasama si Judy. Mag-iingat kayo, apo. Maraming salamat, Lola. Huwag kayong mag-alala. Babalik po kami ng buhay.
Umalis na kami ni Simon sa bahay at naglakbay papunta sa kuweba kung saan naroroon ng mga aswang. Dumaan kami sa kakahuyan. Malayo pa ba tayo, Simon? Malapit na tayo, Ramon. Doon banda ang kuweba kung saan ang pugad ni Lito at ang mga kasamahan niya. Halika na, Simon. Hanapin na natin ang ate mo. Mabuti pa maghiwalay tayo, Ramon. Doon ka sa likod. Ako naman dito sa harap. O sige, pero magkakabit na muna ako ng mga patibong. Mag-iingat ka, ha? Ikaw rin. Magkita na lang tayo mamaya. Naghiwalay kami ni Simon. Sinimulan ko na ang gagawin kong paglalagay ng mga bitag. Nakuha ko ang bag na ibinigay ni Lola at inilabas ko ang mga lubid na gagawin kong pangsilo sa mga aswang. Tinakpan ko ng mga tuyong dahon ang ginawa ko. Maingat akong nagtatago sa mga matataas na damo. Wala akong makitang aswang sa labas ng kuweba. Nakita ko si Simon kaya lumapit ako sa kanya. Bakit walang mga aswang sa labas? Nasa loob silang lahat. Ginaganap nila ang kasal ni Ate Felisa at Lito. Kailangan natin silang pigilan, Ramon. Akin ang mga dinamita mo. Teka, anong gagawin mo sa dinamita? Papasok ako sa loob. Kukunin ko si ate. Gagamitin ko ang dinamita para takutin sila. Maghintay ka lang dito sa labas. O sige, mag-iingat ka, Simon, ha? Pumasok si Simon sa loob ng kuweba habang ako naman ay nanatili sa labas. Dahil sa inip ko ay maingat akong pumasok sa loob. Meron na akong naririnig na ingay. Nagtago ako sa isang sulok at pinakinggan silang mabuti. Ang lakas ng loob mong bumalik dito sa kuweba. Buhay ka pa palang traidor ka? Bumalik ako dito para tapusin ka, Lito. Hindi ako papayag na makasal ka sa ate ko. Hindi mo makukuha sa akin si Felisa ng basta lang. Dakbin niyo si Simon at ikulong! Sige, subukan niyo lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na sindihan nitong dinamita. Sabay-sabay tayong mamamatay dito. Kaya mabuti ba, ibigay mo sa akin ang ate ko, Lito. Kung ayaw mong dumanak ang dugo mo dito kasama ang mga kampon mo. Simon, putik bumalik ka. Bumalik kami ni Ramon, ate. Nasa labas siya, naghihintay sa atin. Kaya walang susunod sa inyo. Hayaan niyo kami makatakas para walang mamatay. Judy, dito dali. Lumabas na tayo. Abulin niyo sila. Huwag gayaang makatakas. Tumakbo kaming tatlo sa batuhan, Kabanong. Hinabol kami ng mga alagad ni Lito. Isang malakas na pagsabog ang narinig ko. Sinindihan ni Simon ng dinamita. Marami ang namatay nang ihagis niya ito sa mga aswang na sumusunod sa amin. Mas lalong naggalit si Lito nang makita ang kanyang alagad na wala ng buhay. Napahinto kami ni Judy sa pagtakbo nang may isang aswang na humarang sa daraanan namin. Tumutulo ang malapot na laway nito at tumatawa na parang baliw habang nandildisik ang mga mata. Nagpalitan ng kalmot si Judy at ang aswang. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano dukutin ni Judy ang puso ng aswang at itapon ito sa lupa na tumitibok pa ito. Kinuha ko ang buntot pagi sa bewang ko at malakas na hinigupit ang aswang na sumugod naman sa akin. Namimilipit ito sa sakit habang nagsisigaw. Itinarak ko sa kanya ang itak at nawalan nito ng hininga. Bigla na lang sumulpot ang mga aswang na kung saan-saan galing. Inabot na kami ng gabi sa pakikipaglaban sa kanila. Naubos na ang alagad ni Lito at siya na lang ang natitira. Ang iba naman na aswang ay nakabitay sa puno ng kahoy gamit ang lubid na ginawa kong silo. Lakad takbo ang ginawa namin. Isang malakas na pagaspas ang nagmumula sa itaas ng kakahuyan ang narinig ko. Nang tingnan ko yun, isang malaking ibon ang nakita ko. Papabulusok ito sa kinaroroonan namin. Tinulak ko si Judy sa kabila para hindi mahagip ng malaking ibon na palagay ko'y aswang din. Tinamaan ako ng kuko ng ibon sa dibdib nang tinangka niya akong hablutin. Nakita kong dugo mula sa sugat. Nang lingunin ko ang ibon, nag-anyo itong tao at naging si Lito. Nakangisi ito ng malademonyo. Ramon, may sugat ka. Masakit ba, Ramon? Kulang pa yan.
Hayaan mo't dadagdagan ko. Magkikita kayo ng lolo mo sa kabilang buhay! Ha? Ikaw? Ikaw ang pumatay sa lolo ko? Ba't tarantado ka? Sisiguraduhin ko siyang pagbabayaran mo ang ginawa mo sa lolo ko. Matagal na panahon kong hinanap ang gumawa nun sa lolo ko. Ngayon nagkita na tayo. Isinusumpa ko na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Ha! Wala kang magagawa. Wala kang kalaban-laban sa akin. Matutulad ka din sa lolo mong walang nagawa kundi ang magmakaawa na huwag siyang patayin. Tumigil ka, Lito! Ubus na ang mga kasamaan mo! Pabayaan mo na kami! Wala akong pakialam kung ubus na ang iba. Ang mahalaga sa akin ay mapatay ko ang lalaki na yan. Wala siyang kinalaman dito, Lito! Ako harapin mo! Sama-sama kayong mamamatay dito. Dadanak ang dugo niyo sa lupa. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyong magkapatid sa pagtraidor sa angkan ng mga aswang. Wala kang karapatang mabuhay. Kahit sa impyerno, hindi ka tatanggapin doon. Isa kang gago. Tapusin na natin to, Lito. Pareho naming tinakbo ang natitirang pagitan sa amin, Kabanong. Binunot ko ang itak ko sa lalagyan nito. Mabilis kumilos si Lito pero hindi yun naging hadlang para hindi ko siya masugatan. Tumulong na din sa pakikipaglaban si Judy at Simon. Natamaan ako sa kamay ni Lito. Pagkatapos ay tumalsik ako sa puno. Umubo ko ng dugo na medyo ikinatakot ko. Ganon din si Simon. Nasugatan siya sa tiyan. Si Judy na lang ang natitira na nakikipaglaban. Pareho ang bilis at kilos nilang dalawa. Halos hindi ko na masundan ng tingin. Nakita ko na lang na tumalon sa ere si Judy at pumunta sa likuran ni Lito pagkatapos ay pinagkakakalmot niya ang likod nito. Umatungal naman sa sakit si Lito. Nahawakan nito si Judy sa leeg at sinakal gamit ang isang kamay. Itinaas pa niya sa ere si Judy. Pilit akong tumayo para matulungan si Judy. Hawak-hawak kong itak ko at buntot pagi. Kahit hirap sa pagtayo ay pinilit kong makalapit sa kanila. Itinaas ko ang aking itak at walang ano-ano'y tinaga ang kamay ni Lito. Bumagsak naman sa lupa si Judy. Narinig ko pang nagsisigaw si Lito sa sakit habang hawak ang kamay niyang naputol. Nag-anyo itong malaking ibon at mukhang tatakas. Hinampas ko siya ng buntot pagi nang makalipad siya at hindi pa gaanong nakakalayo. Tinamaan ng pakpak niya at bumulusok ito sa lupa. Nag-anyong tao uli siya na marahil ay humina na ang kanyang kapangyarihan bilang aswang. Nilapitan ko siya at pinaghahagupit gamit ng buntot pagi. Namamaluktot ito sa sakit at pumapalahaw sa pagsigaw. Hinang-hina ito ng tigilan ko. Katapusan mo ng hayop ka. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay mo rin ang kapalit. Magdasal ka na kung marunong ka. Baka sakaling tanggapin ka pa sa impyerno sa dami ng ginawa mong kasalanan. Wag, Ramon! Tama na yan. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo. Hayaan mong mamatay siya sa kamay namin. Hindi na yan makakatayo. Pasalamat kang gago ka. Hindi mo ako katulad ng mamamatay tao. Meron pa rin akong takot sa Diyos. Hindi ganon yun kadali. Hindi niyo ako basta-basta mapapatay. Ang kunat mo din no? Hindi ako ganon kadali mapatumba. Ngayon, sabay-sabay na kayong mamamatay dito. Mamamatay na kayong dalawa! Ang bilis ng pangyayari. Hindi natuloy ni Lito ang pagsugod niya sa amin dahil pinigilan siya ni Simon. Nakahawak ang kamay ni Simon sa liig nito habang nasa likod siya ni Lito. Pilit kumakawala si Lito. Kinuha ni Simon ang dinamita sa bulsa niya at sinindihan. Iniligay niya yon sa bunganga ni Lito. Sumabog ang dinamita sa loob ng bunganga nito kasama si Simon. Isinakripisyo ni Simon ang buhay niya sa amin. Nakaluhod si Judy habang umiiyak para sa kapatid. Nilapitan ko siya at saka niyakap. Simon, hindi maaari. Hindi pa patay ang kapatid ko, Ramon. Hindi pa siya patay. Patawad, Judy. Pero wala na si Simon.
Kasalanan ko lahat. Kasalanan kung bakit namatay ang kapatid ko. Siya lang ang meron ako. Paano na ako? Kailangan mong tanggapin ang lahat, Judy. Gusto ko na lang din mamatay, Ramon. Wala na ang kapatid ko. Huwag mong sayangin ang buhay na isinakripisyo ng kapatid mo para lang maligtas ka, Judy. Tanggap ng kapatid mo ang kapalaran ng buhay niya. Tapos na ang misyon ng kapatid mo dito sa lupa. Pero ikaw hindi pa. May dahilan ng Diyos kung bakit naririto ka pa sa lupa. Ang daya naman ng Diyos niyo, Ramon. Bakit kailangan niya pang kunin sa akin ng kapatid ko? Bakit? Ang mabuti pa umuwi na tayo, Judy. Nandito pa naman kami ni Lola Guada para sa iyo eh. Magsimula tayo ng bagong buhay. Binuhat ko si Judy Cabanong at iniwan na namin ang lugar na yon. Ibinaba ko lang siya nang malapit na kami sa bahay. Mag-uumaga na nang makauwi kami. Masaya kaming sinalubong ni Lola Guada at niyakap niya kami pagkalapit. Si Simon! Nasaan si Simon? Wala na po siya, Lola. Namatay na po siya. Magpakatatag ka, Judy. Masaya na ang kapatid mo kung nasaan man siya ngayon. Tayo na, pumasok na tayo sa loob. Masaya akong makitang ligtas kayo. Hindi ko lang po matanggap ang pagkamatay ng kapatid ko, Lola. Lahat ng nangyayari, Judy, ay may plano ang Diyos. Dahil taging siya lang ang nakakaalam. Kung ano man ang misyon natin sa mundo, yan ay kung kailan niya tayo kukunin. Dahil tanging siya lang ang nakakaalam kung ano ang misyon natin sa mundo at kung kailan niya tayo kukunin. Lumipas ang 4 na buwan. Marami ang nagbago. Unti-unti na naming nakakalimutan ni Judy ang mga nangyari. Nagdesisyon kami ni Judy na magpakasal dahil pareho kami ng nararamdaman. Hindi hadlang sa akin ang pagkatao niya. Ang importante ay mahal ko siya at tanggap ko siya. Nagdalang tao si Judy sa una naming anak. Kabuwanan niya na din kaya sobrang saya ko. Makalipas ang 9 na buwan ay kabuwanan na din niya. Kaya sobrang saya ko dahil makakaanak na kami. Ang bigat talaga ng ipinagbubuntis ko. Siguro kambalang anak natin, Ramon. Kung ano ang ibigay ng Diyos sa atin, tanggapin lang natin, Judy. Aba, mahawak nga ako sa apo ko. Kahit hindi pa siya lumalabas nasasabik na akong makita siya. Kami rin po, Lola. Hindi na ako makapaghintay na makita ang anak namin. Sigurado kung maganda at gwapong magiging anak ninyo kung kambal yan. Sana nga po. Kamukha namin ni Ramon yung anak namin, Lola. Abay, siyempre naman, Judy. Kanino pa ba magmamana mga apo ko sa tuhod? O siya, babalik na ako sa loob para ihanda yung pagkain natin, ha? Sige po, Lola. Salamat po. Oh, halika nga kayo dito. Payakap naman ako sa inyo. Magsusumikap ako sa trabaho para mabigyan kayo ng maayos na buhay. Mga anak, hindi na si tatay makapaghintay na makita kayo. Huwag niyong pahirapan si nanay kapag lumabas na kayo, ha? Kung dalawa man kayo. Teka, Ramon. Sumasakit ang tiyan ko. Parang umihilap sa sakit. Mga anak na yata ako. Saglit lang, Judy. Tatawagin ko si Lola. Lola! Lola Guada! Bakit ka sumisigaw dyan, Ramon? Si Judy po. Sumasakit na ang tiyan. Manganganak na po yata. Ay naka, manganganak na nga siya. Tingnan mo, bumutok na yung panubigan niya. Magmadali ka, buhatin mo siya at dalhin sa kwarto. Kumuha ka na din ng maligamgam na tubig. Ilagay mo sa planggana. Ramon, hindi ko na kayang sakit. Tiisin mo muna, Judy. Itukod mo ang iyong mga paa at ibuka mo ang mga binti mo. Bibilang ako ng 3. Umiri ka, ha? 1, 2, 3, ire! Hindi ko kaya talaga. Ang sakit. Kaya mo yan, Judy. Isa pa, Judy.
Isang malakas na ire ang gawin mo. 1, 2, 3. Ire, Judy! Ayan, ganyan nga. Lumalabas na ang bata. Isang babae ang anak ninyo. Ang lusog-lusog ng bata. Nakaya mo, Judy. Nailabas mong anak natin. Ang lusog-lusog niya. Salamat. Tapos na din ang paghihirap ko sa panganganak. Saglit lamang, lilinisan ko lang yung katawan niya. Puro dugo kasi. Puputulin ko muna yung puso niya ha, at bibihisan. Ayan no, eto na ang baby niya. Nakakatuwa siya. Dahan-dahan sa pagkarga, Ramon. Ang cute-cute naman ng baby namin. Tingnan mo, Judy, oh. Ang ganda niya. Manang-mana sa'yo. Oh, bakit ka umiyak, Lola? Ibigay mo kay Judy. Padedehin mo muna ang bata. Ano pa lang ipapangalan niyo sa bata? Iga mo siya sa tabi ko, Ramon. Kali na lang ang ibibigay namin na pangalan sa anak namin, Lola. Kali. Ang gandang pangalan. Bukas na bukas, Ramon, asikasuhin mo ang pagpaparehistro kay Kali, ha? Opo, Lola. Tingnan niyo po, oh, ang takaw niya na dumede kahit bagong silang pa lang siya. Ganyan talaga ang mga sanggol, Ramon. Kapag iniluwal sila kailangan nilang uminom ng gatas sa kanilang ina. Kaya ikaw, palagi mong lulutuan si Judy ng ulam na may sabaw, ha? Para hindi mawala ng gatas. Opo, Lola. Salamat po't nandyan po kayo palagi. Hindi ko alam ang gagawin ko siguro ngayon kung wala kayo. Pasalamat tayo sa Diyos, Ramon. Dahil binigyan niya pa ako ng mahabang buhay at nasilayan ko pa yung apo ko sa tuhod. Kapag ako'y nawala, dapat palakihin niyo si Kali na maging mabuting bata, ha? Lola naman, para ho kayong napapaalam na sa amin. Nararamdaman ko na malapit na akong mawala sa mundo. Sa tingin ko nga talagang pinagbigyan lang ako ng Diyos na makita si Ramon na magkaroon ng sariling pamilya at masilayan ng apo ko sa tuhod. Sobrang laki talaga ng anak namin, Kabanong. Sa sobrang laki ang akala namin ay kambal yon, ngunit isa lang pala. Ang bilis ng panahon, 5 taon na ang anak namin. Sayang lang din dahil hindi na niya nakita ang lola gwada niya. Inatake na ito sa puso. Dinala pa namin ito sa ospital pero araw lang ang itinagal niya doon. Bumigay na ang puso niya. Masakit ang nangyari sa akin. Hindi ako handa sa pagkawala niya. Parang may kulang sa buhay ko. Pero malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil nandiyan na ang pamilya ko. Hindi na ako nag-iisa. Araw at gabi kinukwento ko palagi kay Kali ang lola gwada niya. At siyempre, hindi ko na ikinuwento sa kanya ang tungkol sa mga aswang. Tuwing linggo ay pumupunta kami sa simbahan para humingi sa Diyos ng kapatawaran at proteksyon sa lahat ng masasama. Pagkatapos namin magsimba, ay dumadalo kami sa puntod ni Lola at Lolo. Pati sa puntod ng nanay at tatay ko. Namuhay kami ng pamilya ko na masaya. Ibinoon namin ni Judy sa nakaraan ang mga nangyari noon na masalimuot. Walang ibang nakakalam ang tungkol sa pagkatao ni Judy, tanging kaming 2 lamang. At magiging bahagi na lang ng kwento ang aming nakaraan. Wakas. 5:00 na ng hapon nang ako'y